Dahil sa natutunan na 24-form wind cloud surge ni Fang Yunyan ay hindi siya doon makapaniwala na ganoon pala iyon kalakas. Kaya sa sandaling iyon ay siya na mismo ang umatake upang tapusin ang nasa harapan niyang mga nilalang at hindi na rin pa nagtagal ay dahil naubos niya na ang lahat habang sumiksiklab pa ang kanyang enerhiya sa katawan. Doon ay lumapit si Renshing at tinanong siya na kung kumusta ang kanyang pakiramdam at ayon kay Fang Yunyan parang hindi pa sapat ang dami ng mga kalaban kong napapatay. Siguradong napakataas ng antas ng pamamaraan na ibinigay mo sa akin para magkaroon ito ng ganitong lakas. At tinanong siya ni Renshing na kung ganun hindi ka na ba nag-aalala na tumanda. Natawa si Fang Yunyan dahil kaysa sa hindi tumanda mas gusto niyang maging mas malakas. At kung magagawa niya maging mas makapangyarihan ano pa ang importansya ng pagtanda. Ipinaliwanag naman ni Renshing na ang 24 forms of chaos ay isang ipinagbabawal na sining hindi ito bagay na maaaring sanayin ng isang karaniwang cultivator. Ikaw ay inapo ni Fang Kaitian at ang iyong dugo ay naglalaman ng bahid ng lakas ng buhay at ang pinsalang dulot ng 24 form of chaos ay nababawasan ng kalahati para sa iyo yun ang dahilan kung bakit itinuro ko ito sa iyo. Nang marinig ay nagtataka si Fang Yunyan at napatanong na kung ano nga ba ang Forbidden Art. Doon ay ipinaliwanag ni Renshing na ang mga Forbidden Art ay kasing lakas ng mga Diyos, at bawat isa ay labis na makapangyarihan ngunit nagdudulot ito ng napakalaking pinsala sa mga cultivator. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay napasigaw siya dahil gusto niyang maging mas malakas pa. Dahil doon ay sinabihan siya ni Renshing na kung ganoon patuloy ka ng mangarap. Kaya nasabi na lamang roon ni Fang Yunyan napakapagod talaga makipag-usap sa iyo. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad at dito ay napatanong si Fang Yunyan na kung mayroon bang kasaysayan ang Immortal Devil Cave na ito. Dahil pakiramdam ko ang lakas dito ay kakaibang pinaghalong mabuti at masama. Ipinaliwanag ni Renshing na ang lugar na ito ay umiiral na sa napakatagal na panahon. Kabilang dito ang mga lihim na mas matanda pa kaysa sa mga sinaunang panahon at isa ito sa ilang lugar na hindi niya maunawaan ng buo, ang pinagmumulan ng mga lakas na mabuti at masama dito ay lubhang misteryoso. Kasabay noon sinabi niya na nandito na sila habang makikita roon ang isang kambing. Kaya't nang makita ito ni Fang Yunyan ay nasabi niyang isang kambing. Subalit ang hindi niya inaasahan ay nang magsalita ito at tinawag na bro si Renshing kaya't labis na lamang doon ang ikinagulat ni Fang Yunyan. Doon ay sinabihan niya ang dalawa na huwag nilang banggitin si Li Kaimei gayong ang tanga na iyon ay iniwan siya rito ng 10,000 taon at ganap na nakalimutan siya. Sinabi niya rin kay Renshing na ang batang babae sa tabi nito ay medyo cute kaya naman ay ibigay raw ito sa kanya. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay bahagya siya roon nagalit dahil ano daw ang pinagsasabi nito. Dahil sa pagsusungit ay mas lalo pa doon nagugustuhan ng kambing si Fang Yunyan at tinanong si Renshing na kung ibibigay niya ba ito o hindi at sinagot siya ni Renshing na hindi. Natawa roon si Fang Yunyan dahil paano naman ni Renshing mapapayagan ang ganitong kalokohan na hiling. Ngunit nagkamali ito dahil bigla na lamang sinabi ni Renshing na ibibinta niya si Fang Yunyan. Ayon kay Renshing ibibinta niya si Fang Yunyan sa halagang 10,000 year pills at mapapasayo na siya at wala naman roon anumang pagtutol ang kambing dahil pumapayag siya. Nang marinig iyon ni Fang Yunyan ay nagsisigaw ito sa gilid at tinanong si Renshing na kung nagbibiro ba ito gayong hindi siya ari-arian nito, gayon man ay sinabihan lamang siya ni Renshing na huwag itong mag-alala dahil maintindihan din daw nito sa hinaharap. Napakunot si Fang Yunyan dahil ang tanging bagay na naiintindihan niya ay sumunod siya rito at ngayon ay ibinente pa siya nito. Mula sa gilid ay nagsalita ang kambing at tinawag siya dahil mula raw ngayon ay sa kanya na ito at kailangan nitong tawagin siyang master tuwing makikita siya nito. Dahil doon ay naiinis si Fang Yunyan at bigla na lamang inatake ang kambing na labis naman niyang ikinagalit subalit wala naman roon pakialam si Fang Yunyan dahil sinipa pa niya ang mukha nito. Humugot ng espada si Fang Yunyan at nagbabalat dahil kung susubukan nitong magsalita pa ng kalokohan puputulan niya ito at gagawin niyang nilagang karne. Kaya't nagsisigaw roon ang kambing kay Renshing dahil ang lahi nitong mga tao ay lalong nagiging masama bawat henerasyon, napakasungit niya at kung hindi ba raw ito gagawa ng paraan para dito. Gayunman ay wala naman roon pakialam si Renshing dahil pagmamay-ari niya na ito. At sinabing aalis na sila subalit sa hindi inaasahan ay may kung sino namang nilalang ang hamarang sa kanilang harapan. Kaya't napatanong si Fang Yunyan na kung anong mga halimaw ang mga iyon.
Ayon sa kambing na ito ang mga bantay ng Immortal Devil Cave kaya kailangan nitong mag-ingat. Sa sandaling iyon ay mabilis na kumilos ang isa nito at ang kanyang pinupunterya ay si Fang Yunyan. Mabilis na kalapit ang nilalang at umatake na naharang naman roon ni Fang Yunyan gayunpaman ay nasira naman ang kanyang hawak na espada. Kaya sa susunod na atake ng nilalang ay nabahala siya ng malapit ng tatama ang suntok nito. Subalit sa sandaling iyon ay kaagad na pumagitna si Renshing at hinarang ito at umatake si Renshing at tatlong sunod-sunod na suntok ang tumama sa nilalang at napaatras. Nang makita iyon ni Fang Yunyan ay hindi siya makapaniwala dahil hindi man lang nasugatan ang nilalang sa atake ni Renshing. At sinabihan sila ni Renshing na kailangan agad nilang makalabas dito. Gayunpaman ay hindi ito hinayaan ng nilalang at doon ay nagpakawala ito ng napakaraming missiles. Nang makita iyon ng kambing ay labis ang kanyang takot dahil kung hindi daw nila mapigilan ang super weapon sisubog sila at magkapireso-piroso at agad naman naghanda si Renshing. Doon ay ginamit niya ang isang teknik na kung tawagin waterfall hanging from the sky kaya nang tumama ang nasabing super weapon ay kinain lamang ito ng teknik. At sinabihan ang dalawa na bilisan nila aalis na sila. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas na sila at ipinaalam ng kambing na wala ng banta mula rito at safe na sila ngayon. Napatanong naman si Fang Yunyan na kung hahabol ba sa kanila palabas ang dalawang natitirang nilalang. Ayon sa kambing na hindi gumagana lamang sila sa loob ng Immortal Devil Cave. Bumagsak ang isa sa lupa dahil sa dinala pala ito ni Renshing at nakumpirma niyang na ang kahinaan ng mga ito ay tubig. Napatanong si Fang Yunyan na kung ano nga ba talaga ang nilalang na ito dahil hindi siya makaramdam ng anumang lakas ng buhay mula rito pero napakalakas naman nito. Ipinaliwanag ito ng kambing dahil maaari nitong tawaging ang mga itong mechanical warriors. Para maging simple, uri ito ng super weapon na ginawa ng sibilisasyon sa other side ng Immortal Devil Cave. Nilapitan ito ni Renshing at doon ay kanyang itong hinawakan ang mukha at lumabas nito ang liwanag na enerhiya. Nabuo ito sa kamay ni Renshing at hindi siya makapaniwala na ang lakas na nagpapagalaw sa kanila ay naging mas dalisay na rin. Nagsalita ang kambing dahil hindi mahalaga kung gaano pa ito kadalis ay hindi ito makakapantay sa iyong Ocean Divine Power, at iyon ay lakas na pinadalisay at piniga mo hanggang sa sukdulan at hindi nakakagulat na kahit ang Immortal Devil Cave ay gustong makuha ang sa iyo. Ayon, kay Renshing gusto nilang makuha ang sa kanya pero hindi nila alam na ginagamit ko rin sila. Dagdag pa niya dahil huwag silang magmadali tungkol sa Immortal Devil Cave. Lahat ng kanyang mga plano ay matutupad sa kanyang buhay na ito kabilang na ang Immortal Devil Cave. Mayroon din siyang mga inayos para dito. Pagdating ng tamang panahon lahat ay magkakaroon ng resulta at lahat ay haharapin ang kanilang sariling tadhana. Napailing ang kambing dahil ito na lamang ang makakagawa ng mga plano laban sa mga ito. Tiningnan rin ni Renshing si Fang Yunyan at dahil ang bagay na ito ay walang halaga para sa kanya pero para kay Fang Yunyan ay napakagandang dagdag na lakas ito. Napaisip roon si Fang Yunyan dahil ang lakas na ito ay medyo katulad ng lakas sa loob ng Immortal Devil Cave at parehong pinaghalong mabuti at masama at hindi pangkaraniwan. Subalit habang kukunin niya na ito ay bigla namang itong kinuha ng kambing at kinain at pagkatapos ay kanya itong nilabas na parang isa ng pil. At sinabihan si Fang Yunyan na kung tawagin siya nitong master ay ibigay niya ang candy na ito, na kinainis naman roon ni Fang Yunyan dahil kahit ibigay pa raw ito ng kambing ay hindi niya ito kakainin. Gayunpaman ay napansin naman niyang ang amoy nito na sobrang bango kaya sinabihan siya ng kambing dahil alam niyang hindi nito kayang mapigilan kaya tawagin na siya nitong master at ibibigay niya ito. Sa sandaling iyon napilitan na rin si Fang Yunyan na kainin iyon at doon ay sumiklab ang kanyang kapangyarihan. Namangha naman roon ang kambing sa kanya at nasabing nagiging sanhi ito ng paglitaw ng isang giant's phantom mula sa batang babae, pero iyon din ay nagpapakita na maganda ang kanyang kakayahan. Nalabis namang ikinatuwa ni Fang Yunyan dahil pakiramdam niya ay hindi na siya ang dating siya at ang pagsunod kay Renshing rito ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ay sinabihan na sila ni Renshing na oras na para umalis at hanapin na nila si Li Kaimi at ibalik ang kambing sa kanya. Makalipas ang sandali ay hawak na ni Li Kaimi ang kambing habang nagpapasalamat sa dalawa. Sinabi niyang wala siyang maraming maibibigay para pasalamatan ang mga ito pero ito ay isang maliit na bato na natagpuan niya noong siya ay nagpapastol ng mga kambing sa likod na burol at pakiramdam niya ay espesyal ito.
Kinuha ito ni Renshing at kanyang nasabi sa pamamagitan nito tapos na ang paunang misyon para mabuksan ang Great Tomb. Saka sinabihan si Fang Yunyan na umalis na sila. Hinawakan ni Li Kaimei ang kambing at tinanong na kung hindi ba ito makikipaglaro sa kanya at mukhang ayaw naman ng kambing dahil naiinis pa rin siya sa pag-iwan sa kanya. Habang napalingon naman roon si Fang Yunyan at napatanong kay Renshing na hindi naman siguro aalis ang kambing hindi ba. At sinagot siya nito na ayos lang iyon dahil mawawalan na rin ng interes si Li Kaimei pagkatapos. Makalipas ang kanilang paglalakad ay narating na nila ang kanilang patutunguhan at ayon kay Renshing hindi naman mukhang may Great Tomb dito sa lugar na ito. Kung madaling makita lang yun ano pa ang kabuluhan ng paghahanap ng espesyal na tanawin at pag-alam sa mga lihim ng yin at yang. Kasunod nito ay ginamit niya ang ibinigay ni Li Kaimei na bato at lumutang habang naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang nasabing Great Tomb at nang makita iyon ni Fang Yunyan ay hindi siya roon makapaniwala na lumutang ito. Samantala sa di kalayuan ay napansin ito ng mga cultivator at kanilang nakilala na ito ang sinaunang alamat na nagsasabing may isang libingan na kayang baguhin ang mundo sa rehiyong ito. Hindi daw nila inakala na lalabas talaga ito isang araw. Kaya naman ay mabilis nila itong pinuntahan. Napatanong naman dito si Fang Yunyan na kung kailan sila papasok. At sinagot siya ni Renshing na huwag itong magmadali dahil may hinihintay pa silang tao. Sa sandaling ito nakarating na ang mga cultivator at nasabi nilang na siguradong hindi karaniwan ang libingan na ito. Sa pagdating ng mga tao ay napatanong muli si Fang Yunyan na kung sila na ba ang hinihintay ni Renshing at tumugon ito hindi. Kasabay naman nito ang pagdating ng monk at sinabi niyang narito na siya. Sa kanyang pagdating ay kinumusta siya ni Renshing at tinanong na kung na-master na ba nito ang Mahayana. Tumugon ito dahil mahirap pa ring gisingin ang kaisipan ng kahit ilan lamang at ang daan patungo sa ganap na katotohanan ay mahaba at puno ng pagsubok. Ayon kay Renshing kung nakinig lamang ito sa kanya hindi na sana ito napadpad sa ganitong sitwasyon. Kaya sinabi ng monk na kung ganoon makikinig na lang ako sa iyo at susubukan ito. Samantalang napatanong roon si Fang Yunyan na kung ano nga ba ang pinag-uusapan ng dalawa dahil bakit hindi niya naiintindihan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay nagbukas na ang pintuan ng Great Tomb kaya nasabi ng ilan na papasok na sila. Pinigilan naman sila ng monk kaya't nagalit ang nasa kanyang harapan at napatanong na bakit sila pinipigilan. Ayon sa monk mapanganib ang nasa loob at wala ang mga itong makukuha na anumang sa Great Tomb. Subalit hindi naman iyon pinaniwalaan ng isa dahil ayon sa kanila matagal nang may alamat tungkol sa Great Tomb na ito sa rehiyong ito. Pahabol pa ng monk na hindi siya nagsisinungaling gayunpaman ay hindi pa rin nila ito pinaniwalaan dahil isa raw itong kalukuhan. Sinabihan sila ng monk na naglilinang siya ng Mahayana at hindi siya nagsasalita ng walang kwenta, subalit dinuruduro lang siya nito dahil anong Mahayana gayong hindi niya naiintindihan ang mga kalokohan nitong sinasabi. Dahil kung hindi daw ito aalis papatayin niya ito. Mula sa likod ng monk ay sinabihan siya ni Renshing na pakitaan niya ito dahil mukhang hindi siya nito pinaniwalaan. Doon ay ipinakita ng monk ang kanyang tunay na lakas at lumutang sa taas at naglabas ng nakakasindak na presensya sa kanyang likod at isang malaking palad ang nabuo na kung tawagin niyang Mighty Heavenly Loom. Sa tindi ng pressure nito ay hindi nila ito kinaya dahilan na mapinsala pa sila ng sobra. Kaya napanganga ang ilan at natakot dahil sa napakalakas na presensya na inilalabas ng monk. Sa takot nila ay kaagad ang mga ito nang hihingi ng tawad dahil sa nagkamali raw sila at napagpasyahan na hindi na sila papasok. Pagkatapos ay napathumb up ang monk kay Renshing dahil sa epektibo pala ang paraan nito. Kasunod nito ay sinabi ni Renshing sa kanya na pumasok na sila. Ngunit sa kanilang likod ay may ilan pa rin na hindi natatakot dahil para sa kanila ang ganitong kalaking pagkakataon ay hindi dapat palalagpasin. Samantala ang mayabang kanina nakabawi na ng mga lakas at napatanong ang kalbo na kung papasok pa rin ba sila. Hindi naman niya ito direktang sinagot dahil sa sandaling umatake daw ang monk na iyon ay pakiramdam niya ay parang langgam lang siya. Sa loob ng Great Tomb ay sabay na pumasok si Renshing at ang monk. Sa kanilang harapan ay isang kastilyo ang makikita at nagtataasan habang may mga tila bantay na statue sa gilid nito. Samantala makikita rin ang tatlo kanina na pumasok talaga at sa kanilang nakita ay namangha sila dahil ang mga sandata na hawak ng mga statue ay hindi karaniwan. At kung makakakuha sila ng isa sa mga sandatang iyon sulit ang kanilang pagpunta dito.
Kaya naman ay kaagad na nilapitan ito ng isa sa kanila subalit sa hindi inaasahan ay bigla na lamang gumalaw ang statue at inatake siya. Nang makita iyon nila ay labis ang kanilang takot dahil sa gumalaw talaga ang statue at isang atake lang ay napatay na ang kanilang kasama. Dagdag pa nila na mukhang hindi na sila makakakuha ng mga sandata at huwag na muna nilang galitin ang mga statue at subukan na lamang nalampasan sila. Subalit sa kanilang paghakbang ay gumalaw ang dalawang statue at inatake sila kaya naman ay napasigaw na lang ang isa sa kanila. Dahil sa kanilang nasaksihan na pinapatay ang kanilang kasama ay labis ang kanilang takot at nasabi na kung hahakbang pa sila ay mamamatay rin sila. Samantala sa labas nito ay isang panibagong grupo ang dumating at mula ang mga ito sa Eastern Profound Sacred Land habang nakatanaw sila sa Great Tomb. Sa nakita ng babae ay natutuwa niyang ipinaalam sa kanyang brother na totoo nga ang mga alingaw na lumitaw na ang maalamat na ang Great Tomb. Ayon naman sa Young Master ay hindi niya rin inakalang makakatagpo sila ng ganitong napakagandang pagkakataon habang sila ay nagsasanay at napakaswerte daw talaga nila. Napasigaw naman ang nasa kanyang likod dahil tunay raw na pinagpala ng tadhana si Young Master Chu. At lagi itong may pambihirang swerte kaya sa pagsama nila rito ay tiyak na makakakuha rin sila ng maraming benefits. Sa pangunguna ng Young Master ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na pumasok na rin sila. Sa loob ng Great Tomb ay makikita ang ilan na hindi man lang gumawa ng anumang paggalaw dahil kapag basta na lamang silang sumulong ay gagalaw ang statue para patayin sila. Sa pagdating ng dalawa ay agad silang nakilala na ang mga natatanging henyo mula sa Eastern Profound Sacred Land. At isang lalaki ang lumapit sa kanila at ipinaalam ang kanilang sitwasyon na hinahadlangan nga raw ang kanilang daan. Hindi naman iyon na pinaniwalaan ng babae kaya bumunot ito ng espada upang subukan ang sinabi ng lalaki. Gumalaw ang statue at doon ay nagsalpukan ang kanilang sandata subalit nagulat ang babae nang mabasag ang hawak niyang espada. Kaya doon niya lamang napagtanto na hindi basta-basta ang mga statue at nasabi niya na ang mga sandatang hawak nila ay napakataas ng antas. Gumawa na rin ng paggalaw ang Young Master dahil kukunin niya ang mga sandata ng mga ito. Mabilis siyang nakalapit at doon hinawakan niya ang sandata ng statue at puwersahan na hinihila. Nang makita iyon ng babae ay labis ang kanyang tuwa dahil tunay nga raw na karapat-dapat na mapunta ang sandata sa kanyang brother. Subalit sa hindi niya alam ay sobra nang nahihirapan ang Young Master at napapatanong siya na kung bakit hindi man lang niya mag-alaw-galaw ang sandata. Dahil doon ay nagalit ang statue at naglabas ng puwersa dahilan na tumilapon ang Young Master pabalik. Mula sa kanyang likod ay tinanong siya na kung ayos lang nga ba ito. Ayon sa Young Master minaliit niya ang mga statue at mukhang higit pa sa lakas ng tao ang kakayahan nila. Nasabi niya rin na mukhang hindi ito pagkakataon kundi isang mahirap na pagsubok. Nabahala naman roon ang mga ito at napatanong na kung ano na ang kanilang gagawin dahil kahit ang tanyag na si Chunantang ay walang laban sa mga statue. Ayon pa sa isa natatakot siyang hindi na nila matutuklasan ang laman ng Great Tomb. May inilabas naman na isang bagay ang Young Master dahil ayon pa sa kanya maaaring wala siyang laban sa mga statue ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya makakadaan. Ang bagay na hawak niya ay tinatawag na Heavenly Shuttle Plate at nakuha niya ito mula sa isang ancient ruins. May kakayahan itong maghatid agad ng isang tao sa maikling distansya at magagamit niya ito upang diretsyong makatawid sa daanan ng mga statue. Namangha naman roon sila at magalang nilang sinabi na kung maaari ay isama rin daw sila ni Brother Chu. Ininsulto naman sila ng babae dahil kanina lang ay sinasabi ng mga ito na wala ng kakayahan ang kanyang brother at bakit nila ito isasama. Malumanay na sumagot ang isa at dahilan niya napakahirap ng buhay para sa mga nag-iisang manlilinang tulad nila. Tiningnan sila ng Young Master at kanyang sinabi kahit matigas man ang sinabi ng kanyang junior sister ngunit totoo naman ito. Maaari niya ang mga ito na tulungan ngunit kailangang sundin nila ang bawat utos niya ng walang pagtutol. Sumagot sila dahil wala raw silang anumang pagtutol doon. Samantala nagpatuloy na pasulong sila Renxing at sinabihan si Fang Yunyan na maglakad lamang ito ng tuwid. Kaya nang makita sila roon ay naituro ng lalaki na kung nababaliw na ba sila. Dahil doon ay napasigaw ang babae at tinanong sila Renxing na kung saan sila pupunta. Nilinggan siya ni Renxing at sinagot na susulong syempre. Ininsulto sila ng babae at kanyang sinabi na hindi nga raw nakatawid ang kanyang brother ang mga ito pa kaya maliban na lang na kung gusto na ng mga itong mamatay.
Ayon naman kay Renshing na hindi siya nakatawid dahil mahina lang siya. Dahil doon ay nagalit ang babae sa pangiinsulto sa kanyang brother. Doon ay binalaan siya ni Renshing dahil kung magsasalita pa ito ng walang galang sasampalin niya ito hanggang sa mamaga nito ang mukha. Nalabis naman roon ikinainis ng babae subalit pinatigil na siya ng young master dahil kung nais nilang mamatay hayaan niya na lang ito. Gusto niya lang makita na kung paano sila mamatay at magiging durog na laman. Nagpatuloy na sila Renshing at sinabihan sina Fang Yunyan na sundan lamang ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang paghakbang ay gumalaw ang isang statue at inatake ang dumaan ngunit malayo lang naman na tumama ang sandata ng statue. Sa nakita ng babae ay namangha siya at nasabing napakaswerte daw talaga ng taong iyon at hindi tinamaan. Samantala nabahala naman roon si Fang Yunyan kaya sinabihan siya ng monk na sumunod lang sila sa mga hakbang ni Renshing at huwag daw itong matakot. Sa pangunguna ni Renshing ay mabilis silang nakadaan ng walang kahirap-hirap habang ang lahat ng statue ay nagsimula na rin gumalaw. Kaya hindi na nga roon makapaniwala si Fang Yunyan habang napapatingin sa kanyang likuran. Sa gulat ng babae ay nanglaki ang kanyang mata at paano daw ito posible. Ang tatlong iyon ay parang namamasyal lamang at hindi man lang tinatamaan ng mga sandata ng statue. Ayon pa sa kanila dahil kung ang isa lang ay ligtas masasabing swerte lang ngunit kung nakatawid silang tatlo ibig sabihin ay mayroon silang kakayahang gawin ito. At napansin rin ng isa na kakaibang ang paraan ng kanilang paghakbang. Naiiwasan nila ang bawat atake ng mga statue at mukhang alam ng mga taong iyon ang isang espesyal na pamamaraan upang makaiwas. Bahagya namang nenas doon ng lalaki dahil ayon sa kanya ito ay mga tusong gawain lamang. At sinabihan sila ng young master na huwag na nilang itong pansinin at sumunod na rin sila. Gamit ang heavenly shuttle plate ng young master ay binabalutan nga sila nito ng liwanag. Sa dulo nito ay nasabi ni Renshing na ito ang tamang pwesto. Napatanong naman roon si Fang Yunyan na kung bakit sila huminto. Ayon kay Renshing kukunin nila ang mga sandata mula sa mga statue na ito. Magagamit nila ang mga ito sa mga susunod na pangyayari. Naghanda na rin si Renshing at nagpapalabas nga ito ng napakatinding presensya at buong inatake ang statue gamit ang kanyang teknik na collapse fist. Samantala sa grupo ng young master ay tuwang-tuwa ang mga ito nang makatawid sila at nangakong mula ngayon susunod na sila kay young master Chu upang makamit ang magagandang pagkakataon. Natuwa naman roon ang young master ngunit napalingon na lamang sila sa kinaroroonan nila Renshing nang marinig ang pagsabog. Doon ay makikita si Renshing na hawak ang kakaibang sandata at namamangha siya nito dahil sa hindi man lang ito nasira sa paglipas ng mahabang panahon. Kaya sa nakita nila ay nanglaki ang kanilang mata dahil ang hawak na sandata ni Renshing ay isang divine weapon.